Dito tayo sunod, mga kababayan, kay Trillanes. No? Mga kababayan, si Trillanes ay muling bumira sa mga Duterte. Mga kababayan, ang issue kasi, mga kababayan, si Trillanes tinanong kasi ng isang reporter patungkol kay Pulong. Ito po ang tanong, mga kababayan. Ito pakinggan ninyo, mga kababayan. Kung anong reaksyon ni Trillanes patungkol dito kay Pulong na naghahamon kay Sandro. Naghahamon kay Sandro na sumipot at humarap sa ICI. Pero samantalang siya na ang ipinatawag sa ICI, hindi sumipot kasi wala daw karapatan ang ICI na magpatawag sa kanya. Pakinggan ninyo ang reaksyon ni Senador Trillanes. Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Umaasa si dating Senador Antonio Trillanes IV na unti-unti nang mawawala ng suporta ang pamilya Duterte bago pa man magtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Times. Hindi na bago sa pamilya Duterte ang magsisiga-sigaan at magbibitaw ng matatapang na pahayag sa kabiglang uurong. Ito ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa hindi pagsipot ni Davao Congressman Paulo Duterte sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Typical po yan sa mga Dutertes. Nagpa-bluff sila, pero pag i-call mo, nagpa-fold eh. At ito na naman, this is Ma'am Sinet, salamat po. Example of that. Ayon kay Trillanes, malinaw ang nangyaring korupsyon umano sa Davao na hindi masagot ng mambabatas. Tama. Umaasa naman si Trillanes na magigising na ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte, lalo na sa pagiging walang isang salita ng mga ito. Sana mamulat naman yung mga supporters nila. Magtandem yung nila mga po. pinag-aakusahan nila, humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi, umiiwas. Tama. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate doon sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects doon sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito eh. Umaasa naman si Trillanes na bago mag-eleksyon ay magsasanib puwersa ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte para tuluyan itong mapabagsak. Bunga ng pangangailangan. Kita nyo, mga kababayan, ganito kasi ang estilo ng mga Duterte. Bira-bira, hamon-hamon. Tapos yung kanilang mga hinamon, malakas ang loob na humarap doon sa ICI. Pero sila na nang hahamon, pag sila na ang ipatawag, alam nyo ang rason nila? Wala sa Kongreso. Ako bilang congressman, walang karapatan ng ICI na magpatawag sa akin. No? Ngayon, congressman na siya. Pero pag tinanong mo, present ba siya? Wala kang makikitang attendance sa kanya. Di ba? Magagamit nila, mga kababayan. Kaya nga ito ang patunay at palatandaan, mga kababayan, na itong mga to ay pumapasok sa politiko para protektahan ang kanilang sarili. Biruin mo, ipatawag ka sa ICI kasi 51 billion yung budget mo. Ikaw ang pinakamalaking may budget sa buong Pilipinas. Noong presidente ang tatay mo. Tapos ayaw mong sumipot kasi walang karapatan ang ICI magpatawag sa'yo kasi kongresista ka. Ito ang patunay, mga kababayan, na hindi talaga sila pumasok sa politics para magserbisyo sa bayan. Pumasok sila sa politics para protektahan ang kanilang buhay, ang kanilang sariling interes. Diba? Kasi ito, mga kababayan, tignan ninyo. Example ko. Dati si Basti Duterte, hinamon si General Torre. Naalala nyo, mga kababayan? Noong naghamon si Basti na kapag nasuntok kita o magsuntukan na lang tayo para malaman natin kung sino yung matapang. Noong hinamon na ni General Torre, walang Basting nagpakita kundi lumipad pa Singapore. Ang rason kasi may lakad. No? Tapos nung tapos na ang hamon, tsaka nagsabing may rematch daw. Paano nagka-rematch? Hindi pa nga kayo nag-away, may rematch pa. 'Di ba? Pangalawa, mga kababayan, bukod kay Baste,
dito tayo kay Sara Duterte. Itong si Sara, hamon ng hamon, patungkol sa hair follicle test. Noong ito ay hinamo naman siya na ipakita ang kanyang confidential funds, sabihin kung saan ginamit, sabihin kung saan dinala, hindi sumipot sa impeachment trial. Ang lakas ng mga loob nilang maghamon, pero kapag sila na hinamon, ang dami nilang etche-buretche. Ayon nga sa mga matatalinong tao, ang tao kapag gusto ay pupunta. Pag ayaw, maraming dahilan o maraming paraan. Yun po yun, mga kababayan. Si Baste, hinamo ni General Torre, lumipad ng Singapore. Si Sara, hinamo na sabihin kung saan dinala ang confidential fund, hindi sumipot, lumipad ng dahig. Pangatlo, sino pa, mga kababayan? Si Pulong. Hinamon ngayon si Sandro Marcos na pumunta sa ICI. Si Sandro pumunta. Noong siya naman ang ipatawag ng ICI, wala kang narinig na Pulong o maskin kaluluwa man lang na lumipad pumunta doon sa Taguig. At pumunta sa ICI. Wala. At ang rason, walang kapangyarihan ng ICI kasi pautot lang daw ito ni Marcos. Kita ninyo, mga kababayan, ganun sila kaduwag. Ganun sila kaduwag. Katulad kay Digong. Si Digong naman, yung tatay nila, hinamon. Pag dumating ang warrant, anong sabi ni Digong? Ako, sa totoo lang, pag dumating yung warrant nitong ICC, pagsasampalin ko, pagsisipain ko pa yan. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya ngayon? Nasaan siya ngayon? Tiklo. Yung dating dragon sa Davao na si Digong, ngayon po ay sisiw na sa dahig at malapit ng malagutan ng hininga. Ganun po yun, mga kababayan. Para sila mga aso. Bakit? Kapag tumatahol yan, halos lalapit na sa'yo, tatahol ka ng tatahulan. Pero pag bubunot ka ng pamalo, tatakbo yan pabalik, bahag ang buntot. Ganun po yun, mga kababayan. Mama Risa, Sunakawa, may love shoutout po. Yan ang patunay, mga kababayan. Yung dragon becomes a butike, sabi ni a weekend empath, Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, itong mga Duterte, Pulong's Youth Man, may love shoutout. Itong mga Duterte, mahilig lang tong manindak. Pero kapag sila na ang sinisindak, sila na yung biktima. Continue. Saka yung mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasali pwersa pa rin, ultimately. At ito, sabi ko nga, kung titingnan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo na after elections noong 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+%. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%. And that's a good sign. Ako si Ryan Parabolis ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tinuri naman ang Totoo naman talaga, mga kababayan, ang reaksyon ni Trillanes patungkol dito kay Sara sa survey. Na ang sabi daw, si Sara ang nangunguna sa presidential candidates or contender sa 2028 presidential candidates. Pero mga kababayan, kung nakikita niyo, 32% lang. 32%. Dati magugulat ka, 80%, 70%, 65% yan. Yung mga ratings nila. Pero ngayon makikita mo, mga kababayan, si PBBM daw 20%, si Sara daw 32%. Kita ninyo? Wala na, hanggang 30 na lang. Yan po ang basihan natin, mga kababayan. Sa 1 bilyong Pilipino or 100 milyong Pilipino, 300 million na lang, 300,000 na lang ang naniniwala sa kanila. Na which is ang 700,000 ay ayaw na sa kanila. Mga kababayan, parang ano yan parang nagninegosyo ka ng washing, yung laundry shop. Bakit? Kasi sa laundry shop ganito yan Halimbawa owner ako ng mga washing machine. Yung 5 washing machine, iiwan ko doon sa nagpa-franchise. Or doon sa gustong magnegosyo. Tapos, 70-30 kami. 30 lang makuha ko, 70 doon sa may-ari ng shop.
Kasi yung pasahod sa tao, yung kuryente, yung tubig, yung rent, 'di ba? Tapos yung mga ano pa doon, tawag dito, mga paayos-ayos pa noon. Kaya 70-30. Ganon mga kababayan itong mga Duterte ngayon. Na kung tutuusin, dati 90%, 80% ng Pilipino nakasuporta sa kanila. Ngayon hindi na, mga kababayan. Kasi bakit? 30% na lang ang sumuporta kay Sara. So kung tutuusin ninyo yung sinasabing 32 million na nagpanalo sa kanya, hindi nyo na makikita yan. Sabi nga mga kababayan, nung isang vlogger ng DDS, yung parang gasol na pinaupo, yung kaitim-itim na tao pero nagpapatato ng green, na pagkamalang tuloy lumot, na pagkamalang syokoy na bagong ahon. 'Di ba? Para siyang syokoy na lubublob sa putikan, tas pag ahon, nagkaroon ng mga guhit-guhit na lumot. Sabihin na lang natin sa pangalang Dada. Alam nyo, ang sabi niya, sa 2028 tayo magkita. 100 million ang buboto kay Sara. Putang inang 100 million na yan. Ano, pati mga batang walang kamuang-muang sa mundo, pabubutuhin mo? Diba? Ano yun? Pati mga batang hindi pa pinanganak, nasa bayag pa, pabubutuhin mo na? Kasi 100 million. Hindi po porket 110 or 20 million tayong Pilipino, ay lahat po yan butante. Sa 100 million Pilipino, halos kalahati or 60% lang ang butante dyan. And 40% dyan ay mga minor de edad or mga matatanda na hindi na makakaboto. 'Di ba? 100 million daw ang boto ni Sara sa election 2028. Putang ina, baka makipag-challenge na ako dito. Pag hindi umabot 100 million yan, magpaputol ako liig. Pag umabot 100 million, magpaputol ako liig. Yeah? Ang bumoto kay Sara. Kasi ang sabi, ang bumoto kay Sara, 100 million. Ang botante nga, 60 plus million lang. So, paano mangyari na 100 million ang buboto? Kasali na doon yung mga trolls. Kasali na doon yung mga faking account sa Facebook na nagko-comment-comment, puro nakalak ang profile. Kasali na yun yung mga ginastusan ng China. Luso ninyo. Alam nyo, diba? Tignan niyo mga kababayan. 100 million at maraming nagmamahal kay Sara. Pero tignan mo yung YouTube channel ni Sara, hindi ka umabot million followers. 100 million ang bumoto kay Sara. Putang ina, yung butante 60 plus lang. 62, 63 million lang. 1,000. Diyos ko naman. Tapos, sasabihin ninyo, 60 million lang, 62, 63 million lang ang butante. Tapos sasabihin nyo, 100 million ang buboto. Ano yun? Yung mga minor de edad, yung mga bata doon na wala pang kamuang-muang sa mundo, pabubutuhin nyo na. Di ba? Baka pati mga patay, di ba? Ay buboto na. Diyos ko. Kaya sa totoo lang yan ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. Ganyan naman daw talaga ang mga Duterte, masanay na lang tayo. Puro hamon, puro hamon. Kapag sila ang hinamon, puro baluktot ang sagot at gagamit na ng batas na may ganito, may ganyan, may ganun. Diba?